So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Talaga nga namang oh my goodness ka na lang. At literally, for sure ako, masyashock din kayo dito guys. Kasi itong si Alice Guo ay talagang literal na ginagaguo tayo. Alam nyo kung bakit guys? Kasi itong si Alice Guo ay meron palang isang pagmamayari, meron siyang klase uri ng chopper na nagkakahalaga guys ng more or less, actually eksaktong price nito is nasa 138 million pesos. Kung sa dollar naman ang pagbabasihan, nagkakahalaga ng $2,400,000. Which is, how? Paano nangyari yun? Kasi guys, na magtataka ka, yung business niya is farming lang. Nag-hog racing siya. Hindi ko yan nilalang guys kasi malaki naman talaga yung kita doon. Pero how come na makakabili siya ng isang klase at mamahaling uri ng chopper kung yung business niya nga lang guys is yung hog racing at yung chicken farming. Hindi ba kayo magtataka guys na paano? Like literally na mapapasabi kayo ng wow, sana all, edi sana mag-aano na lang din ako, magbababuyan na lang din ako para makabili din ako ng sariling chopper. At ito guys yung mas nakaka-gimbal dito kasi sabi niya, binenta niya daw guys itong kanyang chopper matagal na po. So kung binenta niya, bakit hindi niya ma-provide ang pangalan ng kanyang pinagbentahan? You know what guys, sa totoo lang, hindi ko ginajudge ang pagkatao ni Alice Guo, pero ang sakit naman ata sa feelings guys na tayong mga mamamayang Pilipino tayo, tapos tinataniman tayo ng tanim tao. Kumbaga parang inilagay lang itong si Alice Guo para magtanim ng Chinese dito sa bansang Pilipinas. Like literally na ako nga nagawa ko to, naging mayor ako, 'di ba? Parang ini-encourage niya din yung ibang klase, yung mga kapwa niya Chinoy, kuno, na magaling naman sa, itong si Alice Guo, magaling talaga mag-speak ng Mandarin, pero ang sabi niya nga, konti lang daw yung kanyang alam. Anyway, wag tayo doon mag-focus sa kanyang pagsasalita ng Mandarin kasi hindi naman connected sa topic na to. Pero yung punto natin dito, guys, parang tanim tao siya na ini-encourage niya yung mga kapwa niya Chinoy na pumasok dito sa usaping politika tapos mag-create ng mga illegal na gawain. Di ba parang ganon? Kung tayo nga guys, di ba, kung nag-aaral tayo, mantakin nyo nag-aaral tayo sa eskwelahan, nagagalit nga yung yung teacher natin kapag yung nanay natin hindi nakapag-provide ng ng live birth natin or ng NSO or PSA. Tapos itong si Alice Guo, no diploma, no school record, late registered, tapos boom, pak, ganun. Alkalde, chef. Anyway, dito muna tayo guys mag-focus sa chopper niya. And meron pang mas malala ditong balita guys. Bukod sa kanyang chopper, ukol nga dito guys sa revelation sa kanyang kasosyo sa business. So ngayon, ito panoodin natin yung balita. Kinwestiyon din ang pagmamay-ari niya ng isang chopper na ibinenta na raw niya di umano sa isang British company na bigo naman siya pangalanan sa harap ng komite. Ang chopper na kanyang pagmamay-ari ay may plakang RPC-1902 na isang Eurocopter 130T2 na nagkakahalaga ng $2.4 million o higit kumulang 138 million pesos na masyado naman yatang mahal para mabili ng isang simpleng magbababoy. Okay. Like sinabi, simpleng magbababoy kasi yun naman yung indication niya sa kanyang business na ako lang po ay simpleng magbababoy. Yan, ganyan. So, simpleng magbababoy ka, pero nakabili ka ng ganitong uri ng chopper. Like Alice Guo, tinatarantado mo ba kami? Na anong akala mo? Pinanganak yung mga taong
pinagsasabihan mo nito kahapon, parang kami pinanganak lang kahapon. Alam nyo guys, itong si Alice Guo, meron naman akong mga nababasa online na dinidefend itong si Alice Guo na meron naman daw improvement doon sa Bamban. Okay, sige, sabihin natin merong improvement. Hindi ko hinuhusgahan guys yung kanyang pagiging alkalde kasi maganda naman daw po. Doon lang daw nila naranasan kay Alice Guo na nagkaroon ng improvement. Kaso guys, ang problema dito, mas lamang yung illegal which is hindi natin pwedeng i-tolerate yung ganon. Lalo pat itong kanyang kasosyo sa business na ang pangalan ay si Wang Jingyan. Itong kanyang kasosyo guys sa business ay pinaghahanap pala ng PAOK ng People's Republic of China. Pinaghahanap itong kanyang kasosyo. And guess what? Kaya hindi daw po ito mahuli-huli according dito sa PAOK. It is that because meron daw pong ginagamit na chopper itong kanyang kasosyo sa business kung kaya't mahirap daw po itong matrace. Kasi every time na nagkakaroon na ako, mukhang na ako dito, red flag na ako dito, agad-agad pong lumilipad gamit ang chopper. Hindi ko sa ginajudge na chopper ito ni Alice Guo, pero may chopper si Alice Guo na sinabi niya, binenta niya, pero failed namang pangalanan kung kanino niya ibinenta. So, like, pinapagamit mo ba, Mayor Alice? Di ba? Nakakaloka. Anyway, panoorin natin tong video. Ngunit ang pinaka-nakababahalang bahagi nito, sa usaping chopper pa rin, pakinggan natin ang pahayag ng PAOK nang tanungin sila kung bakit hindi pa nila nahuhuli ang wanted na kasosyo ni Mayor Alice Guo na si Wang Jiang. Bureau of Immigration sa PAOK, ang People's Republic of China para kay Mr. Wang Jiang. Initially po, sa pakikipagtulungan ng ating intelligence community, natukoy po natin kung nasaan po siya. Yun nga lamang, napakahirap po niya talagang matunton sapagkat ayon sa ating mga sources, siya po ay gumagamit ng helicopter sa pag-iikot para makatakas. Oh, see? Gumagamit ng helicopter para makatakas. Oh my goodness. 'Di ba? Guys hindi natin tinotoler kahit gaano kadami ang kanyang ginawa na improvement diyan sa Bamban. Ang problema kasi dito guys, mas lamang yung illegal which is hindi natin tinotolerate yun guys. Okay, nakikita nyo in front na merong nagawa si Guo sa inyong mabuti, lalo na sa lugar ng Bamban. Ang problema kasi dito guys is mas lamang yung illegal which is hindi natin pinopromote yun, lalo pat itong si Alice Guo is sangkot nga po dito sa Pogo kasi siya yung nagmamay-ari ng company ng pinag-tetenant, rentahan ng Pogo operation which is itong Pogo operation na to, sila po yung mga taong involved dito sa government hacking ng website ng government of the Philippines. 'Di ba? So kailangan itong guys, kailangan itong maaksyonan. Kailangan matanggal to bilang alkalde kasi kung magpapatuloy yung ganyang kawang gawa, nakakatakot. 'Di ba? So hindi pa nga tayo 'di ba, hindi pa nga tayo natatapos sa issue ng China's agreement ni former President Duterte, tapos ngayon ito malalaman natin mas nauna pa palang, may nakapasok na palang taga-Chinese, 'di ba? Chinoy kuno na isang alkalde sa bansang Pilipinas na nagkakalat nga po guys ng hindi magandang gawain which is illegal operation, 'di ba? So anyway, hoping sana na i-trace yung paglabas at pagpasok ng bansa ni Alice Guo para nang malaman natin kung ilang beses ba siya nagpabalik-balik papunta dito sa China simula pa nung una hanggang sa ngayon.
Very confidential yun kasi sakop ng Data Privacy Act. Pero, we need to know what is the truth behind the background of the alleged alkalde ng Bamban na si Alice Goo. So anyway, grabe lang talaga, mapapaggrabe na lang ako. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.